Zaimon POV. Habang nasa loob kami ng sasakyan, ay hindi maalis sa isip ko ang boses ng kausap ni Mr. Carlson sa kanyang ka-video call. Bakit parang may nagtutulak sa akin na kilalanin ang nagmamayari ng tinig na iyon, samantalang nakita naman ni Samuel ang hitsura kanina ng babaeng kausap niya at malayong malayo ito kay Audrey. Hindi ko akalain ang isang Patrick Carlson ay mahinang pumili ng pagdating sa isang babae. Kaya di ko namalayan na napangisi ako at napapailing. Pareho ba tayo ng iniisip? Ani ng aking kapatid habang nagmamaneho, kaya napatingin na lamang ako sa kanya. What do you mean? Nalilito kong ani sa kanya at pagkakuwan ay tumawa siya. Ang cheap ng tipong babae ni Patrick. Malakas niyang tawa, kaya napatawa na din ako. Yeah, tama ang kapatid ko. Na iisa nga ang nasa isip namin. I thought it was Audrey. Kaboses na kaboses niya si Audrey. Ani ko sa kanya. I know. Maging ako ay nagulat kanina nang marinig ko ang boses ng babaeng yon. Kung hindi lang talaga natin nakita mukha ng babaeng yon, iisipin kong si Audrey ang kausap niya. Wika niya na sinang-ayunan ko naman. Nakapagtataka nga na hanggang ngayon ay apektado ako ng boses ng babaeng yon. Ang kabog ng aking dibdib, ang kaligayahan ng aking puso, ay katulad ng nararamdaman ko sa tuwing maririnig ko noon ang boses ng aking asawa. Saan ba tayo pupunta ngayon? Ani ko sa aking kapatid habang nagmamaneho ito. Sa lugar kung saan mo nakita si Audrey. Baka bumalik siya sa lugar na yon. Ani niya sa akin. Nakarating kami sa convenience store at pumarada lamang kami sa hindi kalayuan dito at naghintay lamang kami at pinagmasdan ng bawat taong pumapasok at lumalabas mula dito. Halos maghapon na kami nag-aabang, ngunit anino ni Audrey ay hindi man lamang namin nakita. I think time to go home, wika ng aking kapatid. Agad niyang pinaandar ng makina ng sasakyan at paalis na lamang ito nang makita ko ang katulad ng sasakyan na sinakyan ni Audrey kahapon, kaya malakas na tumibok ang aking puso. Stop the car! Malakas kong sigaw na ikinagulat ng aking kapatid. Why? What's wrong? Gulat niyang turan at baka sa mukha niya ang pagkagulat at pagkasabik. Mabilis akong bumaba ng aking sasakyan at hindi na hinintay pang lumabas ng sasakyan kung sino man ang sakay nito. Shit! Kuya, saan ka pupunta? Nakita mo ba si Audrey? Sigaw niya habang tinatanggal niya ang kanyang seatbelt at mabilis na lumabas ang sasakyan at sinundan lamang ako. Pagkarating ko ng sasakyan na nakahinto sa harapan ng store ay biglang bumukas ito at ganoon na lamang ang pagkagulat ko nang biglang lumabas mula dito ang babaeng kay tagal ko nang inaasam na makita. Audrey? Bulalas ko na hindi pa rin makapaniwala at ganun din ang aking kapatid, kaya't mabilis ko itong niyakap ng napakahigpit habang siya naman ay tila ba natulos lamang at hindi nakakilos pa. Isang malakas na hablot ang nagpahiwalay sa amin na ikinagulat ko. Sir, sino po kayo? Hindi po Audrey ang pangalan ni ma'am. Ani niya at nakita ko ang takot sa mga mata ni Audrey. At nalilito ako sa sinabi ng driver niya sa akin. Anong hindi siya si Audrey? Siya si Audrey, ang asawa ko. Wika ko. Ngunit mabilis na naipasok ng isang matandang babae ang aking asawa. Audrey, lumabas ka dyan. Please, kausapin mo ako. Asawa mo ako kaya nakikiusap ako sa'yo. Lumabas ka dyan. Malakas kong pakiusap. Ngunit hinihila pa rin ako ng driver papalayo sa pintuan ng sasakyan. Audrey, si Samuel to. Labasin mo kami dito. Alam na ni Kuya ang lahat. Sigaw naman ni Samuel. Boss, wag po kayong makulit. Hindi ho Audrey ang pangalan niya. Malakas na sigaw ng driver nang biglang sunod-sunod na sasakyan ang huminto sa harapan namin at iniluwa nito ang maraming kalalakihan na agad na pinalibutan ang sasakyan upang hindi kami makalapit. Asawa ko ang nasa loob ng sasakyang yan. Malakas kong sigaw sa kanila.
Isang sasakyan pa ang dumating at laking gulat ko nang bumaba si Patrick Carlson mula sa driver's seat at kitang-kita ko rin ang pagkagulat niya nang magtama ang aming mga paningin. "Patrick, anong ginagawa mo dito?" Galit kong ani sa kanya, habang siya naman ay tinabihan ng 3 lalaki upang protektahan at pagkatapos ay binuksan niya ang pintuan ng sasakyan kung saan nakasakay si Audrey at nakita kong lumabas ang aking asawa mula dito na may takot sa kanyang mga mata at yumakap ng mahigpit kay Patrick na ikinagalit ng aking mga bagang at mabilis na nagkuyom ang 2 kong kamao. "Pat, niyakap niya ako. Tinawag niya akong Audrey eh. Hindi naman Audrey ang pangalan ko. Sabihin mo sa kanya, ako si Monica." Umiiyak na ani ng aking asawa. Napatda ako sa aking narinig. Anong ibig niyang sabihin na hindi niya ako nakikilala? Bakit hindi niya ako nakikilala? "Patrick, bakit nasa inyong asawa ko? Anong ginawa mo sa kanya at hindi niya kami nakikilala? At anong Monica ang pinagsasasabi niya? Siya si Audrey Smith. Asawa ko ang niyayakap mong hayop ka. Bitawan mo siya at mapapatay kita kapag hindi mo ibinigay sa akin ang asawa ko." Galit na galit kong bulyaw sa kanya. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Mr. Carlson habang nakatitig lamang sa amin ng aking kapatid. "Don't let them follow me, but don't hurt them." Seryoso niyang ani na ikinagulat ko at patakbo na sana akong lalapit sa kanya upang kuhanin sa kanya ang aking asawa nang bigla kaming pigilan ng kanyang mga bodyguards. "Bitawan niyo kami, mga hayop kayo. Papatayin kitang hayop ka, Carlson. Ibalik mo ang asawa ko." Malakas kong sigaw habang nagwawala ako sa mga lalaking pumipigil sa amin, kaya napatanaw na lamang ako sa papalayong sasakyan nila. "Hindi niyo kilala ang kinakalaban niyo. Pagbabayaran niyo ng mahal ang ginawa niyong to sa aming magkapatid." Galit na galit kong ani, ngunit hindi pa rin nila kami pinibitawan. "Sir, pasensya na po. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho. At totoo po ang sinasabi nila na Monica ang pangalan ni ma'am, hindi po Audrey, tulad ng sinasabi nyo." Wika naman ng isang lalaki na nakatayo sa harapan namin na sa tingin ko ay ang pinaka-leader nila. "Hindi ako gago para hindi ko makilala ang asawa ko. Mga tarantado kayo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nyo ang mga ginawa nyo to sa amin." Galit na galit kong sigaw. Pagtunog ng telepono na lalaking nakatayo sa harapan namin ang nagpatahimik sa pagwawala namin ng aking kapatid at mabilis naman itong sinagot ng lalaki na batak ang katawan sa sobrang laki ng kanyang mga muscle. "Yes sir." Mabilis niyang tugon at agad na inabot sa akin ang telepono na ikinagulat ko, kaya naman mabilis ko itong kinuha mula sa kanyang kamay. "Carlson," galit kong tugon sa kabilang linya. "Kalmado ka na ba? Maaari na ba kitang makausap nang hindi ka nagbabanta at nagwawala?" Ani niya sa kabilang linya, kaya huminga ako ng malalim habang unti-unti kong pinapakalma ang aking sarili. "Kinakailangan kong ilayo muna si Monica dahil hindi ka kumakalma. Masama sa kanyang ma-stress dahil sa kanyang kalagayan." Wika niya pang muli sa kabilang linya. "Ma-stress? Kalagayan? Anong nangyari sa asawa ko? At tigilan mo ang katatawag sa kanya ng Monica dahil Audrey ang tunay niyang pangalan." Galit kunturan sa kanya. "Kapag mahinahan ka na, saka mo na lamang ako tawagan upang makapag-usap tayo ng maayos. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna." Wika niya at pinatayan na ako ng telepono. "Carlson! Carlson! Ibalik mo ang asawa ko!" Galit kunturan. Ngunit wala na akong kausap, kaya sa sobrang galit ko ay ibinalibag ko ang telepono ng ubod ng lakas, kaya nawasak ito nang tumama ito sa sahig. "Sir, phone ko po yan." Wika ng lalaki at mabilis na pinulot isa-isa ang nagkahiwa-hiwalay na telepono at pagkatapos ay sinanyasa na ang mga tauhan na bitawan na kami at isa-isa na silang lumula ng kanilang mga nakaparadang sasakyan at mabilis na pinasibad ng mga ito sa iba't ibang direksyon. "Kuya, anong nangyari kay Audrey? Bakit hindi niya tayo nakikilala?"
Nagtatakang ani ng aking kapatid. Ako naman ay nagtataka kung bakit hindi kami nakikilala ng aking asawa. Kailangan nating puntahan ang tirahan ng mga Carlson. Ani ko sa kanya, ngunit mabilis niya akong pinigilan. Sa tingin mo ba, makakapasok ka sa village na pag-aari nila? Baka nasa gate pa lamang tayo, ay napapalibutan na agad tayo ng mga armadong tauhan nila. Kailangan natin mag-isip ng ibang paraan. Ano ba ang sabi sa iyo ni Patrick sa telepono? Ani ng aking kapatid, at pagkatapos ay kwento ko lahat sa kanya ang mga sinabi ni Patrick sa akin. Kung gayon, umuwi muna tayo at ako mismo ang tatawag sa kanya pagdating natin sa bahay. Kailangan mo rin muna magpalamig ng ulo at baka sakaling kausapin niya tayo ng maayos at patuloyin sa kanilang mansyon upang makausap natin siya ng harapan at maipaliwanag niya ng maayos sa atin kung ano ba talaga ang nangyari kay Audrey. Mahaba niyang paliwanag sa akin, kaya wala na din akong nagawa kung hindi ang pumayag sa kagustuhan niya at mabilis na naming binaybay ang pauwi sa aming tirahan. Natawagan ko na rin si Luke at Clinton at pupunta na rin sa aming mansyon. Pagka-uwi namin ay naabutan agad namin ang dalawa na naghihintay sa loob ng bahay, kaya mabilis nila kaming sinalubong. So, si Audrey nga ang nakita nyo kanina at hindi niya kayo naaalala? Agad na tanong ni Luke bago pa man kami makaupo sa sofa. May nangyari sa kanya na hindi ko alam. Parang ibang-iba siya, base sa kanyang pananalita. Para siyang bata na hindi ko maintindihan. Wika ko habang kinukuha ang inaabot na beer ni Samuel. Kanina habang nasa opisina kami ni Mr. Carlson, narinig namin ang boses ni Audrey nang tumawag ito sa kanya. Kaya nagduda agad ako. Ngunit nang iharap niya sa amin ang kanyang telepono upang ipakita ang babaeng kausap niya, ibang mukha ang nakita namin. Paliwanag ko naman sa kanya. Tatawagan ko muna si Patrick. Mag-speakerphone ako upang marinig niyo ang pag-uusap namin. Gusto ko manahimik lamang kayo, lalong-lalo ka na kuya. Hayaan mong makausap ko siya na maayos upang malaman natin ang tunay na nangyari kay Audrey. Nagkakaintindihan ba tayo? Ani niya kaya napabuntong hininga na lamang ako at pagkatapos ay tinanguan ko na lamang siya. Agad niya ding pinindot ang call nang mahanap niya ang pangalan ng lalaking yon sa kanyang phone. Nakailang tawag si Samuel bago niya ito tuluyang sinagot. Patrick, this is Samuel. Kailangan naming malaman kung bakit nasa iyo ang asawa ng aking kapatid at kung bakit niya hindi kami nakikilala. Kailangan namin ng paliwanag mo o ang lahat ng to ay mauwi sa dahas. Kilala mo kung ano ang kayang gawin ng mga Smith, kaya mag-isip-isip ka. Mahabang wika ng aking kapatid sa taong nasa kabilang linya na nakikinig lamang at hindi nagsasalita. Naririnig namin ang kanyang paghinga na nauwi sa isang malalim na buntong hininga bago siya nagsalita. Mahinahon na ba ang iyong kapatid? Kung gusto niyong malaman kung ano ang nangyari sa kanya, ay kailangan niyong makipagkita sa akin. Ngunit sa pagkakataong to, ay tayo lamang at hindi ko ihaharap muna sa inyo si Monica upang malaman niyo kung bakit nasa pangangalaga ko siya at kung bakit hindi niya kayo nakikilala. Mahaba niyang litanya sa aking kapatid. Audrey ang pangalan ng asawa ko. Hindi Monica. Malakas kong sigaw at bigla na lamang naputol ang kabilang linya. Kuya! Galit na ani ni Samuel at hindi ko naman siya masisisi na magalit sa akin dahil nawalan ako ng kontrol sa galit ko nang marinig kong Monica ang itinawag ni Patrick na iyon sa aking asawa. Biglang tumunog ang kanyang telepono, tanda ng may pumasok na mensahe, kaya napatingin kami dito. At laking gulat namin nang makita ang address sa isang lugar na ibinigay ni Patrick at bukas ng tanghali kami makikipagkita. Patrick POB. Pauwi na ako ng bahay galing ng aking opisina nang tumunog ang aking telepono, kaya iginilid ko ito sa kalsada at mabilis kong sinagot nang makita kong si Nana ang tumatawag sa akin. Pagkasagot ko pa lamang ay nagulat na agad ako dahil nakakarinig ako ng malalakas sa sigawan at si Nana na tila ba takot na takot. Iho, may nagwawala dito sa labas ng sasakyan.
Hindi kami makaalis dahil may dalawang lalaki na nagwawala at asawa daw niya si Monica at tinatawag niya itong Audrey. Nagulat ako sa aking narinig at base sa boses na naririnig ko sa lalaking sumisigaw ay ito ang panganay na anak ng mga Smith. Kaya't agad akong tumawag sa mga bodyguards namin at pinapunta ko agad sila doon upang maprotektahan si Monica. Mabilis akong lumiko at tinunton na lugar na sinabi sa akin ng aking mayordoma at pagkatapos ay walang habas na tinapakan ko ang gas upang mabilis akong makarating sa kinaroroonan nila. Pagdating ko sa lugar na yon ay nandoon na din ang mga bodyguards namin kaya mabilis akong umibis ng aking sasakyan at laking gulat ko na magtama ang mga mata namin na magkapatid na Smith. Ngunit panandalian lamang ang pagkagulat ko at napalitan ng galit ang aking nararamdaman dahil batid ko ngayon na takot na si Monica sa mga nangyayari. Kaya mabilis kong nilapitan ang sasakyan at binuksan at mabilis na lumabas si Monica mula dito at yumakap ng mahigpit sa akin. Ramdam na ramdam ko ang panginig ng katawan ni Monica sa takot, kaya mas lalo akong nakaramdam ng galit sa taong kaharap ko. Hindi ko na inintindi pa mga sinasabi ni Simon na yon at iniutos ko agad sa aking bodyguard na huwag silang hayaang makasunod sa amin at huwag din silang sasaktan. Ang importante lamang ngayon ay mailayo ko sa kanila si Monica dahil hindi makakabuti para sa kanya ang mga nangyayari ngayon. Pagkapasok namin ng sasakyan ay mabilis ko nang pinasiba dito at umuwi na kami ng mansyon. Ibinilin ko din sa gate ng village na walang papapasukin na Smith sa lugar namin at nagtuloy-tuloy na kami hanggang sa makauwi na ng mansyon. Pagkatapos namin sa loob ng mansyon ay mabilis na tumakbo si Monica sa kanyang silid habang umiiyak kaya tinabol ko agad ito upang makasiguro na okay lang siya. Sino sila? Sabi niya Audrey ang pangalan ko at asawa niya ako. Hindi ko sila kilala at wala naman akong asawa, hindi ba? Umiiyak niyang turan sa akin, kaya mahigpit ko naman siyang niyakap upang mapakalma siya. Magpahinga ka na. Bukas, pag-uusapan natin ang mga to, okay? Ani ko sa kanya na tinunguan lamang niya, kaya pagkahiga niya ay binalot ko agad siya ng blanket at lumabas na ako ng kanyang silid at isinarado ang pintuan. Pagkarating ko ng aking silid, ay mabilis kong tinawagan ng aking tauhan upang makausap si Simon. Kalmado ka na ba? Maaari na ba kitang makausap nang hindi ka nagbabanta at nagwawala? Ani ko sa kabilang linya. Kinailangan kong ilayo muna si Monica dahil hindi ka kumakalma. Masama sa kanyang ma-stress dahil sa kanyang kalagayan. Wika ko. Ngunit tila ba hindi pa rin humihinahon si Simon. Kaya agad ko ding tinapos ang aming pag-uusap. Nahiga ako sa aking kamay na nakatihaya. Pakiramdam ko na ang buong mundo ko ay biglang bumagsak nang marinig ko mula sa kanya na asawa niya ang babaeng itinitibok ng aking puso. Bigla na lamang naglandasan ng mga luha sa aking mga mata dahil sa sakit na aking nararamdaman. Dapat nung una pa lamang, dumistansya na ako kay Monica. Alam ko namang wala siyang naaalala dahil sa nangyari sa kanya, kaya hindi ko rin siya matanong tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit ang pinagtataka ko ay bakit Monica ang nakasulat sa kanyang pasaporte at mga identification card tulad ng kanyang lisensya sa pagmamaneho at iba pa. Pati na rin ang nakita naming credit card ay puro Monica ang nakasulat. Bakit iba ang tinatawag ng mga Smith kay Monica? Bakit tinatawag nila itong Audrey? Nang bigla kong maalala ang tagpo noon sa mall na may isang babaeng pilit na sinasabing si Monica ay si Audrey. Shit, ano ba ang katotohanan sa pagkatao ni Monica? Bakit iba ang pagkakakilanlan mo sa mga taong matagal na palang naghahanap sa iyo? Ano ang nakaraan mo na pilit mong tinatakasan? Gusto kong malaman ang totoo kung asawa mo nga ba ang Smith na yon at kung ano ang dahilan kung bakit ka nagpalit ng iyong pangalan. Kapag nalaman kong sinasaktan ka na lalaking yan, kaya ka nagtatago, ay ako mismo ang maglalayo sa iyo mula sa kanila at sisiguraduhin ko na hindi nila tayo mahahanap sa tulong ng aking kaibigan na si Hendrickson.
Malakas akong sumigaw habang hindi matanggap ng isip at puso ko na ang babaeng minamahal ko ay pag-aari na pala ng iba. Habang nasa malalim akong pag-iisip ay biglang tumunog ang aking telepono at nakita kong si Samuel ang tumatawag sa akin. Ngunit hindi ko ito sinasagot hanggang namatay na lamang ito at pagkatapos ay muling tumunog na naman ang aking telepono at tulad ng una ay si Samuel pa rin ito. Nakailang tawag siya bago ko napagpasyahang sagutin ang tawag. Patrick, this is Samuel Smith. Kailangan naming malaman kung bakit nasa iyo ang asawa ng aking kapatid at kung bakit hindi niya kami nakikilala. Kailangan namin ng paliwanag mo o ang lahat ng to mauuwi sa dahas. Kilala mo kung ano ang kayang gawin ng mga Smith, kaya mag-isip-isip ka. Wika niya sa kabilang linya at tahimik lamang akong nakikinig sa mga sinasabi niya. Mahinahon na ba ang iyong kapatid? Kung gusto niyong malaman kung ano ang nangyari sa kanya, kailangan niyo makipagkita sa akin. Ngunit sa pagkakataong yun, tayo lamang at hindi ko ihaharap muna sa inyo si Monica upang malaman niyo kung bakit nasa pangangalaga ko siya at kung bakit hindi niya kayo nakikilala. Ani ko naman sa kabilang linya nang bigla kong marinig ang galit na boses ng kanyang kapatid dahil sa tinawag kong Monica si Audrey. Kaya napailing na lamang ako at pinatay ko ang aking telepono. Pagkapatay ko ng aking telepono ay nagtipa ako ng aking phone at nagsend ako ng text kay Samuel ng address kung saan kami magkikita upang magkausap ng maayos. At pinili ko na lamang na makipagkita sila sa aking opisina bukas at hindi ko isasama si Monica. Aalamin ko muna ang tunay na nangyari kung bakit nagpalit ng pangalan ng kanyang asawa. Alam kong may dahilan siya kung bakit niya nagawang palitan ang kanyang pangalan. Kaya iyon muna ang aking aalamin.